Umaga po. Magandang umaga po First sa inyo morning. lahat. Happy Monday mga kapatid. Happy God first morning po sa bawat isa sa atin. Sa ating pong pagsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po patuloy na sumasamba sa inyo at ipapasalamat. Kami po binigyan nyo ng panibagong umaga upang kayo po ay patuloy na sambahin at pag-aralan ng inyong pong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. At kami po ay patuloy niyong minamahal sa kabila ng laki ng aming mga pagkukulang. At sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong buong programa ng GFM at din po lalong-lalo na ang aming pong babasahin ngayon sa inyo pong mga salita. Nawa ito po ay magbigay ng kalakasan sa amin at patuloy kaming i-guide ng inyong pong mga salita, Panginoon, patungo sa inyo. Salamat po Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kamusta kayo mga kapatid? Kaya na ngayon po ang ating pong magbabasa ng ating pong reading ngayon ay si Sister Mitzi Espiritu sa Numbers chapter 28. Nariyan na po ba siya? Doon po. Sister Mitzi. Bakit po, Pastor? Gerard, Okay, Brother po. Apa. Wala siya. So, sino pwede magbasa po sa atin? Ako na, no? Or meron po ba, Brother Edmond? Gerald Silvia po, Brother Pastor Nelven. Gerald? Okay po. Okay na po, babasahin na ba? Sige po, basahin niyo na po ang Numbers chapter 28. Sige. So ito po yung sabi sa Numbers chapter 28. Brother Gerald, pwede pa open ang camera. Di po mapag-open ng camera. Sige po, okay. Go po. Yung siya po. Ito po yung sabi sa Numbers chapter 28. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang alay sa akin, ang aking pagkain na pinakahandog sa akin, na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa akin, ay inyong pag-ingatan ihandog sa akin sa ukol na kapanahonan. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang handog na pinaraan sa apoy, na inyong ihandog sa Panginoon. Mga korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, dalawang araw-araw na pinakapaglalaging handog sa nasusunugin. Ang iyong kordero ay iyong ihahandog sa umaga, at ang isang kordero ay iyong ihahandog sa paglubog ng araw. At ang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina, na hinaluan ng ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis na hinalo. Isang palagi handog na susunugin na inuto sa bundok ng Sinai na pinakamasarap na amoy. Handog sa Panginoon na pinaroon sa apoy. At ang pinakahandog na inumin niyaon ay ang ikaapat na bahagi ng isang hin sa isang kordero. Sa dakong banal, magbubuhos ka ng handog na inumin na pinakamainam na alak para sa Panginoon. At ang isang kordero ay iyong ihandog sa paglubog ng araw, gaya ng handog na harina sa umaga, at gaya ng handog na inumin niyaon, ay iyong ihandog, isang handog na pinakamasarap, pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At sa araw ng Sabat ay dalawang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, at dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis, at ang handog ng inumin niyaon. Ito ang handog na susunugin sa bawat Sabat,
bukod pa sa palaging handog na susunugin at ang inuming handog niyaon. At sa mga pasimula ng iyong mga buwan ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki. 7 kalderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. At 3 eksampung bahagi ng 1 epa na mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa bawat toro. At 2 eksampung bahagi na mainam na harina na pinakahandog na harina na hinaluan ng langis para sa 1 tupang lalaki. At 1 eksampung bahagi ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina para sa bawat kaldero. Pinakahandog na harina na susunugin na pinakamasarap na amoy, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At ang magiging handog ng nainumin ng mga yaon ay kalahati ng 1 hin ng alak sa toro. At ang 4 bahagi na 1 hin ay 1 tupang lalaki. At ang 4 na bahagi ng 1 hin ay kordero. Ito ang handog na susunugin sa bawat buwan sa lahat ng buwan ng taon. At 1 kambing na lalaki na pinakahandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at ang inuming handog niyaon. At sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan, ay Pasko ng Panginoon. At sa kabilang 5 araw ng buwan, ito ay magkakaroon ng 1 pista. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng 1 banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng 1 handog na pinaraan sa apoy, na pinakahandog na susunugin, 2 guyang toro, at 1 lalaking tupa, at 7 korderong lalaki na unang taon na mga walang kapintasan. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis, 3 isampung bahagi ang iyong ihahandog para sa 1 toro, at 2 ikasampung bahagi para sa tupang lalaki. At 1 eksampung bahagi ang iyong ihahandog para sa bawat kordero ng 7 kordero. At 1 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan upang itubos sa inyo. Inyong ihahandog ang mga ito bukod pa sa handog na susunugin sa umaga, na palaging handog na susunugin. Ganitong paraan ihahandog ninyo araw-araw sa loob ng 7 araw, ang pagkain na handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Ihahandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin. At sa inuming ihahandog niyaon. At sa 7 araw ay magkakaroon kayo ng 1 banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Gayon din sa araw ng mga unang bunga na paghahanda ninyo ng 1 bagong handog na harina sa Panginoon sa iyong pista ng mga sanglinggo. Ay magkakaroon kayo ng 1 banal na pagpipisan. Huwag kayong gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Kundi kayo'y maghahandog ng 1 handog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 2 guyang toro, 1 tupang lalaki, at 7 korderong lalaki na unang taon. At ang handog na harina ng mga yaon na mainam na harina na hinaluan ng langis ay 3 ikasampung bahagi para sa bawat toro, 2 ikasampung bahagi sa 1 tupang lalaki, 1 ikasampung bahagi sa bawat kordero sa 7 kordero, 1 kambing na lalaki upang itubos sa inyo. Bukod pa sa palaging handog na susunugin, at sa handog na harina niyaon, ay inyong ihahandog ang mga yaon, yaong mga walang kapintasan sa inyo, at ang mga inuming handog ng mga yaon. Amen. Yan. So, Amen. grabe ka. Amen po. So, napakaganda po noong mga talatang nabanggit tungkol pa rin po sa paghahandog dito sa aklat ng
Numbers. Yan, salamat po. Brother Gerald. Meron po ba kayong reflection, Brother Gerald, dito sa inyo pong binasa? Parang ano lang po, parang yung parang maging reflection mo lang po is parang sundin lang po yung kaloob ng Panginoon para po mapakita natin gaano natin kung gaano natin ginagalang at minamahal yung Panginoon. Yun lang po. Amen. Salamat po. Sa inyo po mga kapatid na nakikinig ngayon, ano po ang inyong reflection? So, meron po ditong si Pastor Jerry. Ang sabi niya po dito, reflection from the Bible reading Numbers 28. Sabi po dito sa bahaging ito, ang Panginoon ay nagbigay ng detalyado mga tagubilin tungkol sa kanyang mga handog. Ang layunin ng mga handog ng hayop, handog na butil at handog na inumin ay upang ituro ang isipan ng mga sumasamba tungo sa Diyos bilang kanilang Redeemer at Provider. Ibinigay ng Diyos hindi lamang kung ano at paano ang mga handog, kundi pati na rin ang tiyak na mga tagubilin tungkol sa kanila. Kanyang iniutos, inyong iingatan, iingatan, ihandog sa akin sa takdang panahon. Sabi sa verse 2, ang mga takdang panahon na ito ay kasama ang tuwing umaga at gabi, tuwing Sabat, sa pasimula ng bawat buwan, at sa bawat taunang pista, araw-araw, lingguhan, buwan-buwan, at ayon sa panahon ay pinaalalahan sila ng biyaya ng Diyos at ng kanilang lubos na pangangailangan ng pagkakaloob ng Diyos at ng kanilang pag-asa sa Kanya. Idinisenyo ng Diyos ang mga paalalang ito na mangyari ng regular at madalas sa kanilang takdang panahon. So ito po yung application. Paano naman tayo ngayon? Ano ang maaari kong gawin ng palagian upang ang aking mga mata, isipan at mga gawa ay laging nakatuon sa aking mahal na Panginoon? Nais kong patuloy na magandog sa Kanya ng mga bagay na nagpapaalala sa akin ng lubos na pag-asa sa Kanya para sa aking spiritual na physical na pag-iiral. Yan po yung panalangin na pipiliin Panginoon. Ngayon, pinipili kong ibigay sa iyo ang pinakamainam sa aking oras, lakas, impluensya at pag-aalis. Yan po ay galing kay Pastor Jerry Estabil. Salamat po. Brother Melvin, Yes po. Hindi pong reflection. Sige po. Ako po. Tapos po ay So, ayun, nakita ko dito sa ating binasa na araw-araw or continuous na paghahandog ang ginagawa nila, no? Continuous na paghahandog araw-araw. At pagkatapos may special pa na paghahandog sa tuwing Sabat, ano po. So, yan ay patunay na ng kanilang pagmamahal sa Diyos, pagkilala sa Diyos bilang may-ari ng kanilang mga pagmamayari, ano po. So, kaya lang sa panahon natin, hindi na yan po pwedeng magdadala ka ng mga hayop dyan, kalapati, kalabaw, baka, kambing, ano po. Hindi na po pwede. So, ano ngayon sa ang ating pwedeng ihandog araw-araw? Sabi sa tanong na binasa ni Pastor Nelwin, or sa isang hamon sa atin dito, no? Ano yung ating maihahandog sa Panginoon araw-araw ng continuous? At bakit tayo kailangan maghandog sa Kanya continuous? At ganito, hindi hinahangad ng Panginoon yung ating mga tawag dito, panlabas na handog, yung mga physical na handog, pero ang pinakagusto sana ng Panginoon ay ihandog natin ang ating buong puso at buhay sa Kanya. Sa ganun paraan, pag naihandog natin ang ating buong puso at buhay sa Kanya, ay maihandog natin araw-araw ating oras, yung ating lakas, Sa paanong paraan, mga kapatid? Una-una yung oras. Paano maihandog ang iyong oras sa Panginoon araw-araw? Continuous praying and worship and reading the Bible, mga kapatid. Continuous doing good to others. Yan na po, ipakita ang buhay ni Kristo sa ating buhay. Yan, napakaganda paghandog niyan, mga kapatid. At siyempre, pagdating ng araw ng Sabat, special.
Special din dapat yung ating paghahandog, mga kapatid. Sa paanong paraan? Excited dapat tayo, no? Excited dapat tayo sa pagsamba. At tayo ay may dalang abundant na pasasalamat sa buong linggo nagdaan, mga kapatid. Yan na po. So yan na, napakasarap na araw sa lahat ng oras at araw ng ating buhay ay meron tayong handog sa Panginoon. Bakit? Ito yung nakikita sa buhay natin na we put God first. If we put God first, mga kapatid, we will never be last. Ano po? So yan yung akin nakita, mga kapatid, Pastor Nelvin, sa devotion na sa reading natin, continuous na offering. At ang mahalaga, hindi yung panlabas, kundi yung panloob. Ngunit yung panlabas na offering, kagaya ng COP, ay isang napakahalaga yan. Ano? Ito naman, ang ibig sabihin naman ito, ay tinatanggap natin si Jesus bilang kapartner natin sa kanyang gawain dito sa lupa. Ano po? So yan po yung sa akin na ibibigay ko sa iba, yung iba pa. Marami pa yan. Ano po? Salamat po, Pastor Nelvin. Salamat po, Brother Melvin. At dahil po sinabi nyo, yung po mga offerings na may umaga, mayroong gabi, at every Sabbath, at nakita rin natin sa comment ni Pastor Jerry. At sa Bible na binasa natin, mula binanggit yan sa Numbers 28, verse 3 and 4, sa verse 6, verse 28. Nais ko na basahin, number 6, sabi dito, it is a continual burnt offering which was ordained in Mount Sinai for a sweet savor, a sacrifice made by fire unto the Lord. Yung day by day, sabi diyan, day by day, morning and evening, morning, sabi dito, day by day na binabanggit dito sa verse 8. Tapos, a sacrifice made by fire of a sweet savor unto the Lord. Laging binabanggit po yun, ano? Yung pong word na, yung pong sinasabi na a sweet savor unto the Lord. Yung sacrifice na ito ay mabangong samyo sa ating pong Panginoong Diyos. Yung pong day by day na morning sacrifices, ay ito po ay kumakatawan, mga kapatid, sa sumisimbolo po ito sa sanctuary, mga kapatid, no? Yung ministry ng ating pong Panginoong Jesus. Dahil sinabi nga ni Brother Melvin, hindi na tayo makakapaghandog ng gano'n. Dahil sabi sa banal na kasulatan, si Kristo na yung naging handog para sa bawat isa sa atin. Sabi sa John chapter 19 verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. So, yung kanyang espiritu, ay yung kanyang buhay, yung kanyang hininga ay nawala na. Si Jesus ay namatay. Siya na yung naging handog para sa bawat isa sa atin. At yung ministry ni Jesus Christ ngayon ay doon po sa heavenly sanctuary. Yan, ang ating Panginoon, ang siyang high priest, ang ayon sa Hebrews chapter 1 verse 2, na yung ating pong prayer sa ating pong Panginoong Diyos ay narinig doon sa pamamagitan ng ating Panginoon, at tayo ay araw-araw na pinapatawad ng ating Panginoon. Kaya kung ang bayan ng Israel ay nagtitiwala doon sa dugo ng hayop na ang Diyos din ang nagsabi, tayo ngayon na mananampalataya, mga kapatid, ay nakadepende sa ating pong Panginoong Jesucristo, yung kanyang pag-intercede sa bawat isa sa atin, yung pagpapatawad, yung paglilinis, at pagbibigay lakas sa bawat isa. Ito yung nagpapatunay, mga kapatid ko, na hindi natin kayang linisin ang ating pong mga sarili. Ayan. O kaya yung kumakalat na maling doktrina sa atin sa internet na kaya mo maging sinless perfect. Maling-mali yun, mga kapatid. Dahil kung wala ang ating Panginoon ay hindi natin kayang hugasan ang ating pong mga sarili. Kaya nga si Jesus Christ namamagitan hanggang ngayon doon sa langit para po sa bawat isa sa atin. Kaya nakita ko dito, Panginoon, hindi napapagod. Tayo ay iligtas, paalalahanan hanggang sa mga oras na ito. Dahil alam ng Panginoon na tayo ay mahina, makasalanan, at kailangan natin ng ating tagapagligtas. Sabi pa rin sa comment, yan. Sabi ni follow up si Pastor Jerry Stabilio. Dito rin ay partikular na ating mababasa
ang offering plan na 10% systematic and regular na bahagi sa mga handog, COP, regular and systematic giving plan para sa local and global mission fund. I am missional, I will go, happy God first morning. At ang Adventist, mga kapatid, we are missional. No, darating si Jesus Christ ang ayon sa Matthew chapter 14, sa Matthew chapter 24 verse 14, na kapag ka naipangaral na ang salita ng Panginoong Diyos, darating ang wakas. No, there is no such thing na kailangan hintayin ng Panginoon na yung mga banal maging matuwid o maging perfect bago siya dumating. Walang ganun. Ang ating po bilang SDA, we are missional. Sabi dito ni Sister Minda Fuentes and Eliseo, mga bersikulo 1 hanggang 8 bilang, ayan, sa Numbers chapter 28 na binasa natin, nakita ng Diyos na nararapat ngayon na ulitin ang batas ng mga sakripisyo. Ito ay isang bagong henerasyon ng mga tao at sila ay nag-aalala na panatilihin ang kanilang kapayapaan sa Diyos kapag naikipagdigma sa kanilang mga kaaway. Araw-araw na paghahain ay tinatawag na patuloy na handog na sinusunog. Kapag iniutusan tayong manalangin palagi, kahit mag-alay ng taimtim na panalangin at papuri sa Diyos, walang idinadagdag dito kundi ang alak na ibinubuhos sa handog na inumin ay maging matapang na alak upang turuan tayong maglingkod sa Diyos sa pinakamabuting taglay natin. Ito ay isang figura ng dugo ni Kristo na ang alaala ay naiwan pa rin sa simbahan sa alak at ng dugo ng mga martir ibinuhos bilang handog na inumin sakripisyo sa paglilingkod ng ating pananampalataya. Sa Filemon 2:17. Sino po ang mga kapatid ang mayroong gustong i-reflect ngayon pong umaga na ito? Ano po ang nabago sa inyo sa talata na binasa? Yan, si Brother Edmond. Good morning po. Good morning, Pastor. Happy God first morning po sa lahat. Dito ko po na ang takeaway ko po, Pastor, ay Christ our provider pa rin, no? COP. Kasi kung tayo po ay naghahandog, ibig sabihin kinikilala natin na ang mga inihahandog natin ay galing sa Panginoon. Kasi wala naman po tayong ihahandog kung wala pong pagpapala ang Panginoon. Pero baliktad, lahat naman po ng pagpapala ay galing sa Panginoon. Kaya naman ang Panginoon ay deserve niya yung pinaka-best. Diba? Sabi doon ay naghahandog ng walang kapintasan, pinakamainam na mga hayop. No? Gaya nga sabi ni Brother Melvin, wala nang mga hayop na inihandog ngayon. Pero tayo po ba, no, as reflection, kasi sabi doon ay daily worship, no? Yung araw-araw na paghandog ay pwede nating i-translate na tayo ba ay araw-araw na aalay ng ating mga sarili sa pakikipagniig sa ating Panginoon. No, sa Romans 12:1, di ba, sabi doon, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na aaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So yung ginagawa po natin every morning, no, na ipinapakita natin na tayo ay blessed, di ba? Every gising is a blessing. No, na pagmulat ng ating mga mata ay inihahandog natin ang sarili nating 1-2 oras na pakikipagniig sa ating Panginoon na siya ang una nating wino-worship, siya ang una nating kinakatagpo sa unang mga oras ng ating pong mga buhay. So ito ay nagpapakita po na ang ating pong Panginoon ang unang priority natin, no? Na siya ang nagbibigay sa atin ng pagpapala, na siya ang nagbibigay ng best, kaya naman naman po dapat, no, nararapat din na ating ibigay yung best natin na mga handog, best na time, best na panalangin, at best na buhay araw-araw. So yun po yung reflection natin sa umaga mo. Salamat po. Salamat po, Brother Edmond. Pastor Nelson. Pastor Good morning po. God first morning. Ang aking reflection dito, Pastor, ay tamang paghahandog. Yung. So,
Nandito ay nabanggit dito yung araw-araw na handog, daily. Binanggit dito yung handog sa araw ng Sabat, handog ng Paskwa, mga handog sa pista ng mga Sanlinggo. So yung mga kanito ay sinasabi ng Diyos yung kung paano yung tamang uri ng paghandog. Ito yung aking reflection dito. Na sa pag-iikot natin mga kapatid sa buong teritoryo ng CLPM, isa sa transition na malaki na maaaring ang mga kapatid ay lagi napapakinggan ang COP. Bakit COP? COP, COP, COP. Mga kapatid, itinuturo lamang natin ang tamang uri ng paghahandog sa ating panahon ngayon. Kasi kung susukatin naman natin ang Biblia, Pastor Nelvin, kung susukatin naman natin ang Biblia ay talagang kapag naghandog ka sa Panginoon ay talagang sinusukat mo at tinitignan mo, sinisiyasat mo ang iyong paghandog. Kumbaga mga kapatid ay mula sa nakagisnan natin na ang handog ay hindi sinitignan, hindi sinusukat. At ngayon ay tinuturo natin kung paano natin ang COP, mga kapatid, ay kung paano natin kapag ang tao ay tumanggap ng pagpapala, na kapag ang tao ay binigyan ng Diyos ng mga pagpapalang nagmumula sa Kanya, dapat ang tao ay matutong magkaloob sa Diyos, maghandog sa Diyos kung paano niyang sinusukat, sinisiyasat ang kanyang ihahandog sa Panginoon. So, kaya ako pumapasok doon yung regular tsaka systematic. Dito, ang aking reflection dito ay noon pa man ang Diyos ay nagsasabi na ng tamang uri ng paghahandog, Pastor. Kaya nga, mga kapatid, ang ating handog ay bago natin ipagkaloob sa Diyos. Bawat pagpapalang ating tinatanggap, kapag tayo maghahandog ay dapat ating sinisiyasat, sinusuri ang ating handog sa Panginoon. Kaakibat kasi nito ang sakripisyo, pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Yun lang, Pastor, ang aking reflection dito. Ang handog ay merong tamang sistema ang paghahandog. Noon pa man ay merong sistema ng ipinagkaloob ang Diyos sa paghahandog, mga kapatid. Salamat po, Pastor Nelson. At dahil sa nabanggit niyo po yan, sa verse 9 to 10, sa araw ng Sabat ay sila ay nag-o-offerings, no? Kasi sila ay naghahandog din. Meron ding handog na highlights dito sa Numbers 28. Na itinuturo din po dito yung tamang pag-worship sa Panginoon. Kapag tayo mag-worship sa Panginoon, talagang dapat ay meron tayong handog. Meron tayong handog. Bukod sa ating pong buong buhay, ay meron tayong handog. Dahil kinikilala natin na tanging ang Panginoong Diyos lamang ang siyang nagpo-provide at nagpapasalamat tayo sa lahat ng ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay 4:33 na. Tama po ba? Okay. Kung meron pa po kayong reflection, habol pa po bago natin basahin yung lest we forget. Meron pa po ba mga kapatid? Pastor, yung kabataan po natin na nagbasa ay meron pong dagdag na reflection. Sabi po niya, dagdag lang po sa reflection ko sa Numbers chapter 28, ito po ay nagpapahiwatig na kailangan po ng disiplina at pagiging consistent sa ating pananampalataya upang manatiling malakas ang ating connection sa Diyos. Amen. Kay Brother Dan Cruz, kung paano ang mabangong samyo na mga piling handog na kanilang ginagawa sa unang panahon at walang ibang tinuturo kundi kung hindi ang paghandog ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin katubusan, ay isang paalala nawa sa atin sa araw-araw ang mga kabutihan ng Panginoon at magresulta ito nawa ng patuloy nating pagsunod na may katapatan. Yun ang pinaka-the-best, no? Yung katapatan natin sa Panginoon. At tayo ay nakasentro sa ating pong tagapagligtas. So ibig sabihin dito sa buong Numbers chapter 28, ang lahat ng itinuturo dito, lahat ito ay nakaturo sa ating pong Panginoon at nagpapakilala na hindi natin kaya na tayo ay maligtas ng sa sarili lang natin. We need Jesus Christ in our lives. Okay po, so ang ating oras ay 4:34 na at
nais nating pakinggan din naman ang Lest We Forget, yung ating pong devotional ngayon po umaga na ito. At nais po tawagin si brother po ba ito o sisters? Huwayen Brunyola. Na ito po ba? Suyen. Parang foreigner ata ito. Suyen Brunyola. Ayan. Nandito po ba kayo bang? Suyen. Good morning po. Mukhang wala po. Knockout pa, tulog pa. Ayan, sino po ay pwede magbasa? Ditong ating... Basahin ka na lang po, Pastor. Sige po. Okay. September 8, no? Ganun. Ang paggawa ng teolohiya, mga apela sa otoridad ni Ellen White, part 5 na po ito. Ang ating pong babasahing verse sa book ng Nehemiah, chapter 8, verse 3. Ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Kahapon, nagtapos tayo sa pagbasa ni J.H. Morrison mula sa Sketches from the Life of Paul ni Ellen White upang mapanalo ang argumento na ang kautusan sa Galacia ay ang seremonyal imbis na ang kautusang moral. Ang mga siping kanyang binasa ay talagang tila nagtuturo ng posisyong iyon. Kumbinsido si Morrison at ang kanyang mga kaibigan na napatunayan na nila ang kanilang punto batay sa banal na komentaryo ni Ellen White sa kasulatan. Ngunit hindi iyon ang posisyon na kinuha ni Mrs. White. Noong umagang iyon, bago ang paglalahad ni Morrison sa pagtalakay sa usapin ng Galacia, sinabi ni Ellen White, "Hindi ako makakakuha ng posisyon sa anumang panig hanggang napag-aralan ko ang katanungan mula sa manuscript, tama po ba, MS9 1888. Sa kontekstong iyon, sinabi niya na mabuti nga na hindi niya mahanap ang kanyang patotoo kay J.H. Wagoner sa paksa. Gagamitin ito ng iba sa maling paraan upang pigilin ang iba sa pagsasaliksik sa salita ng Diyos." May liwanag si Ellen White para sa mga delegado ng General Conference sa paksa ng Galacia. Ngunit ang liwanag na iyon na paulit-ulit niyang idinidiin ay kailangan nilang pag-aralan ang Biblia at huwag magtiwala sa anumang ibang anyo ng otoridad habang hinahanap nila ang kahulugan ng kasulatan. Idinidiin niya ang mensaheng iyon sa huling mensahe niya na naitala sa Minneapolis, isang panawagan sa mas malalim na pag-aaral ng salita. Ang paggamit ni Morrison sa sketches upang patunayan ang kanyang punto ay hindi nakalugod kay Ellen White. Wala tayong mapangahawakan na itinuturing niyang naayos ang usapin sa pamamagitan ng pamamaraang iyon. Hindi rin niya sinipi ang sarili niyang mga sulat sa Minneapolis upang magpasya sa anumang usaping teolohikal, pangkasaysayan o biblikal. Ang kanyang mga isinulat ay may kanilang layunin, ngunit ang isa sa mga ito ay ang hindi pagkuha ng mas mataas na posisyon kaysa sa Biblia sa pamamagitan ng pagbibigay ng komentaryong hindi nagkakamali. Isasalamin din ni Mrs. White ang gayong saloobin 20 taong makalipas ang kontrobersya sa daily ng Daniel 8. Isang tunggalian na nakabatay na naman sa kanya mga komento. At muli ay sinabi niya ang mga tao na huwag gamitin ang kanyang isinulat
sa gayong paraan. Sa katunayan, upang mapigilan ang mga tao sa maling paggamit sa kanyang mga isinulat tungkol sa kautusan sa Galacia, pinatanggal niya ang mga pahayag noong nirebasan niya ang sketches bilang The Acts of the Apostles noong 1911. Seryoso siya sa pagsasabi ng tungkol sa pagtungo ng mga tao sa Biblia upang malaman ang kahulugan nito imbes na magtiwala sa kanyang mga isinulat. Ang usapin ng otoridad ay isa sa pinakamahalagang usapin. Naway tulungan tayo ng Diyos araw-araw habang ating pinag-aaralan ang kanyang salita upang matuklasan ang kanyang katotohanan at ang kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon sa ating pong binasa ngayong umaga. Nagpapatunay at pinapaalalahanan ulit tayo na itong part 5 na ating pong binasa ay talaga namang nagpapatibay na si Mrs. White sa kanyang mga sulat ay palagi niyang itinuturo tayong lahat mula noon hanggang sa kasalukuyan na tayo ay babalik sa Biblia bilang isang natatanging may otoridad upang sa saligan ng ating pong pananampalataya. Bagamat ang kanya pong mga sulat ay nagpapatotoo, nagsusupplement ng mga theological na o kasaysayan o biblical na mga patotoo para sa Biblia, pero hindi niya po inaangkin na ang kanya pong mga sulat ay ang siyang authority. Tinuturo pa rin po niya tayo na ang usapin po sa otoridad ay mahalaga at kanya pong tinuturo ang lahat na tayo ay babalik at babalik pa rin sa ating pong banal na kasulatan. Yeah, salamat po, Brother Edmund. Lesser light yung writings ni Mrs. White. At ang Biblia ay greater light. Ang basihan at kuhaan natin ng doktrina ay ang Biblia, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan yan. At hindi po yung writings ni Mrs. White. So, marami ngayon kumukuha ng mga doktrina sa writings ni Mrs. White. Kaya yung iba, nakadevelop ng doktrina na mag-country living, magmumundo. Hindi, tayo po ay missional. Tayo ay asin ng sanlibutan, sabi ni Jesus Christ. Tayo ay dapat nagmimisyon sa maraming mga tao. Hindi tayo mamumundo. Yan. Dapat doon tayo sa Biblia. So yung writings ni Mrs. White, itinuturo tayo pabalik sa banal na kasulatan, pabalik sa ating Panginoon. Okay po. Meron pa po tayong time at marami pa. Meron po kayo reflection pa? Pastor Nelson, kayo po yung nagbukas ng camera. Yan, balik po. May reflection dito ay unang-una, dito kasi mga kapatid, itong pasimula ng ito ng ating iglesia ay talagang maraming mga turo na lumalabas, Pastor Nelvin, Opo. Turo, sariling pangunawa na lumalabas, mga kapatid. So dito ay talagang karanasan na ng ating iglesia sa maraming pagkakataon ng ganun, Pastor Nelvin, na tungkol sa mga katuruan, tungkol sa mga argumento, discussion, patungkol sa mga personal na paniniwala. Pero ang ating iglesia naman, Pastor Nelvin, ay open sa ganyan, mga kapatid. Kaya lang, syempre, dumadaan yan sa tamang proseso. So, hindi upang makipagbakbakan, kung hindi makipagbaliwanagan kung ano ang tama, mga kapatid. Pero, sabi ni Mrs. White, ang otoridad ay dapat kung ano talaga, yung the final authority, Pastor Nelvin, ay yung Biblia talaga. Kasi ito talaga yung karanasan ni Mrs. White, mga kapatid. Hindi yung kino-quote siya, hindi yung kanyang sinabi. Kung hindi ang final authority, sabi ni Mrs. White, Pastor Nelvin, ay balik tayo sa Biblia. Oo. Yung Biblia ang natin, yung Biblia ang ating pagbasihan, sabi ni Mrs. White, Pastor. Kaya dito, ang final authority is, kung hindi ang otoridad mismo, yun nanggagaling sa Diyos. Bagamat ang Diyos ay meron siyang piniling mga propeta, meron siyang mga kapatid, pero
Kung babasahin nga natin ng Biblia mga kapatid, kung ano talaga ang the final authority, Pastor Nelvin dito sa aking reflection dito ay balik ka sa Biblia, sabi mismo ng ating mga kapatid. Hindi yung sige, quote tayo ng quote dito, sabi, kung buhay nga si Mrs. White, Pastor Nelvin, pagagalitan tayo balik tayo sa Biblia, sasabihin niya ng ganon. So, yun lang Pastor Melvin, yun lang aking reflection dito mga kapatid. So, let's go back to the Bible, the final authority of our faith, doctrine, and beliefs mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Sa dami ng mga writings ni Mrs. White, yung pala ay guide papunta sa Biblia. Sa final authority natin ay ang banal na kasulatan at wala ng iba po. Kahit yung ating 28 fundamental beliefs, lahat yun ay nakakot sa banal na kasulatan. Di po, meron pa po kayong reflection mga kapatid? Diyan po sa Facebook. Comment lang po kayo. Si Brother Rizalino, medyo madilim. Pastor Melvin. God bless po. Brother, yun nga, sabi nga, iba nating kapatid nun, sabi. Kaya daw maraming nagiging offshoot dahil kababasa ng mga sinulat ni Mrs. White, Spirit of Prophecy. Kaya yung iba gusto na tanggalin. Ayaw nang magbasa. Di po, pero pero sa karanasan ko naman, sa pagbabasa ko, lalo akong nagiging masarap magbasa ng Biblia kasi kumbaga sa yung mga passage na parang ang hirap unawain, pag nagbasa ka ng mga sulat ni Mrs. White, may inspired ka talagang magbasa ng Biblia. Kasi yung message na halos parang hindi natin maunawaan ay gumagaan at parang napakasimple na nakikita mo agad yung message na gustong dalhin ng Panginoon sa atin. Yun nga lang, yung ewan ko, kasi ang sa akin, kung Diyos ang nagpasulat, katulad doon, yung Biblia, di ba, mga tao rin ang sumulat. Pero hindi sa sariling nilang kalooban, kundi yung Diyos ang nagpasulat sa kanila. Yung anong pagkakaiba doon sa, kung tinatanggap natin propeta si Sister White, ang nag-inspire din sa kanya isulat itong mga SOP books natin ay ang Panginoon din. Kaya kung sasabihin natin walang authority, kung walang authority, huwag nang basahin. Di ba? So, pero pag binasa natin mga kapatid yung mga writings ni Mrs. White at binasa natin ang Biblia, up to date. Parang bagong sinulat lang niya at akma kahit sa ating modern times Kaya hindi ko hindi dapat talagang, pero yun nga, tinuturo tayo ni Mrs. White, ni Sister White, pabalik sa Biblia talaga na nagiging mas malalim yung pag-aaral natin sa Biblia pagka nagbabasa tayo nitong mga writings na ito. Pero hindi naman natin dapat i-disregard talaga. Pero yun nga, may mga kapatid na sabi niya, hindi lahat ng kanya sinulat ay may authority. Mahirap po yun kasi isinulat niya lahat yun ayon sa inspirasyon ng Panginoon. Tapos meron lang tayong kukuning maganda. Kasi may mga walang authority. Yun nga, yung kaya maganda yung talagang meron tayo, nagbabasa rin tayo ng mga SOP niyan. Katulad doon sa Ministry of Healing. Yung Ministry of Healing. Kasi yun yung una kong books na nabasa. Ako'y bagong binyagan noong 1987 yata. Talagang mas, tsaka yung Step to Christ, yun yung talagang lalong ma-inlove ka talaga sa Panginoong Jesus pagka binasa mo yung Step to Christ. At ma-inspired ka rin mag-health reform pag nabasa mo yung Ministry of Healing, Council on Diets and Food. Ang nagiging problema lang doon sa kaya hindi nila matanggap, hindi nababasa. So yun lang mga
Basta lagi tayo tinuturo pabalik sa Biblia. Yun talaga yung Amen. message ni Opo. Mrs. White pag nagpunta tayo ng kanyang mga books. Yan lang po at happy God first morning. Basta wag lang po natin, pwede tayo magbasa talaga niya kasi yun po ay sa church po natin. At para yan sa mga Adventist, yung mga writings niya, para tayo ma-educate sa lifestyle, sa health, sa education, pagiging missional at spiritual. Pero ang paggamit niyan ay dapat na hindi siya above sa Biblia. Kapag above sa Biblia yung si Mrs. White, misuse na yan ng paggamit o maling paggamit yan ng kanyang writings. Kasi siya mismo yung nagsabi dito sa Selected Messages, Book 1, page 416, the scriptures are the greatest standard of truth. The Bible and the Bible only is to be our creed. Ayan. So, malinaw po yan mga kapatid. Ano? Ang Biblia ang talagang creed. Yung puwaan natin ng ating pong doktrina. Yung writings ni Mrs. White ay lesser light leading to the greater light. Yan. Sige po, Amen, Pastor. meron po kayo reflection? Yeah. Amen, Pastor. Hindi natin sinasabi na mali, no? Na walang authority o mali yung mga sulat ni Mrs. White. Kaya nga ginagamit natin supplemental, di ba? Supplemental siya. Ang priority, primary pa rin ay ang Bible. Ba? Kasi wala rin naman tayong mababasang sulat ni Mrs. White na kontra sa Biblia. No? So, salamat po. Okay, thank you po. Meron pa po kayo karagdagan? Ngayon ay 4:51. Meron pa po kayong reflection? At ngayong umaga, pakihanda na rin po ang ating pong si kapatid na Haran Prieto. Si Mami Net po, Pastor, basahin ko lang po yung kanya pong pinadala. Sige po. Sabi po ni Mami Net, sa talata ng Nehemias 8:3 na sinasabi na magdaan tayo ng mahabang oras upang makinig at unawain ang kautusan, dapat din tayong maglaan ng oras sa ating abalang buhay upang magbasa, makinig at pagnilayan ang salita ng Diyos. Katulad ng pagdalo sa mga gawain ng simbahan o sa Bible study ay mahalagang bahagi ng ating paglago espiritual na nakatuon sa banal na kasulatan at tinuturo din tayong mag-aral, magbasa at isabuhay ang mga nababasa natin. Amen. Yan ang pinakamahalaga, Brother Edmond, no? Yung sa buhay, yung kung nababasa natin. Kung mas marami kang nabasa sa Biblia, dapat ikaw ang isa sa pinakamabait doon sa inyong lugar. Okay po, so tayo po ipatungo na sa Councils on Stewardship Book. Pero bago yun, ay mananalangin muna si Brother Edmond. Sabi. Tayo po'y manalangin, kapatid. Dakila po naming Ama, aming Diyos na tanan ay nasa mga langit. Magandang umaga po at patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa isa naman pong umaga na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na sa amin pong paggising na ito, patuloy po namin kayong maluwalhati at maipasalamatan. Pinapaabot po ang aming pong tuos-pusong pasasalamat sa buhay at kalakasang taglay po namin na inyo pong ipinagkaloob. At ang aming po mga kasama sa YouTube, Facebook at maging sa Zoom ay patuloy pong dinadakila at pinupuri po ang inyong pangalan. Maraming salamat po Panginoon at dalangin po namin na patuloy po ninyo kaming samahan. Ang banal na Espiritu ang siyang amin pong makasama sa amin pong pag-aaral, pakikinig ng inyo pong mga banal na salita at sa amin pong paggawa sa buong maghapon. Inyo po kaming ingatan, patuloy na pangunahan sa amin pong mga pupuntahan, anuman pong amin pong mga gagawin, ilayo sa naman pong mga kapahamakan na maaaring gawa ng kaaway Panginoon at patuloy po kaming ibalik sa kinagabihan upang patuloy na mag-aral po at makinig ng inyong salita sa pamamagitan naman po ng missional evening. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ating na pong mapanood ng introduction video. Amen. Amen. Amen.
ating pong church history. Narito na po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. God first video po. Tapos na. So, tayo po ngayon ay yan. Dito na po ba yung mag-delete? May tinatanong si Brother Edmond. Yan, hindi po pwede sumagot. Testimony. Yan, may po ba testimony? COP testimony ngayon pong umaga? Kung wala ay tungo na tayo sa God First video. Tapos na ba natin? Yan. So, wala po ata magte-testimony sa ating COP. So, tawagin na po natin si Brother Haran Prieto para po sa Councils on Stewardship. Basta sandali lang po. Ayaw, di ako makapag-share kasi ng God First video. Hindi naka-enable yung sharing. Enable muna natin. Pastor Melvin, habang inaanda po ni Brother Melvin, sabi po ni Pastor Haran, hindi daw po siya makapasok sa Zoom. Pastor Haran. Hindi ko po alam kung Pastor Brother Haran. Yung speaker po mamaya, Pastor. So, hindi siya makapasok. Ay, papasukin po.
Sino mo nagbubukas ng pinto? Hindi ko makatok. Oo nga. Ano mo, dito mo siya. Brother Edwin, bibigay ko sa iyo yung link. Bibigay ko sa iyo yung link tapos ipasa mo sa kanya. Kaya, sinend ko sa iyo yung webcam. Nasa loob ng pintuan niya. Nasa GC. Nasa pinto kumakatok. Sige po, ito. ating napakin. Play mo na Panoorin natin ang God God First Video. Video. Apo. Yeah, sige po. Ito na, pwede na. 46, week 46. Yan po mga kapatid. Ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. November 16. Offertory Reading Devotional. Kaya't huwag kayong maging mangmang, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 7. Isa sa pinakamahalagang simulain ng tunay na pagsamba ay maaaring ipahayag sa mga salitang ito, ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, hindi ng sa akin. Nang nabubuhay si Jesus dito sa lupa bilang tao, sinabi niya, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 6 Versikulo 38. May kasaysayan sa aklat ng Exodo, na makatutulong sa atin upang maunawaan ang lalim ng prinsipyong ito. Sinasabi sa atin ng talata sa Biblia. 3 ulit sa isang taon na haharap ang lahat ng iyong mga kalalakihan sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. Sapagkat palalayasin ko ang lahat ng mga bansa sa harap mo, at palalakihin ko ang iyong mga hangganan, at hindi pagnanasahan ng sino man ang inyong lupain, kapag ikaw ay umaakyat upang humaharap sa Panginoon mong Diyos, 3 ulit sa isang taon. Exodo Kapitulo 34 Versikulo 23-24. Sa pamamagitan ni Moises, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na 3 beses sa isang taon, sa ganoon ding petsa sa bawat taon, lahat ng mga lalaki at lahat na kayang maglakbay ay iiwan ng kanilang mga tahanan, at pupunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang isang kapistahang itinalaga sa Panginoon. Napapalibutan ang mga Israelita ng mga mababangis na tribo, na nagnanais na agawin ang kanilang lupain. Ano ang maaaring humadlang sa kanilang mga kaaway na magmadaling puntahan ang walang proteksyong mga bahay, at wasakin sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy at mga tabak? Ano ang maaaring pumihil sa bansa upang salakayin? Nangako ang Diyos na ipagsasanggalang niya ang kanyang bayan. Parang mas ligtas na manatili sa syudad at protektahan ito, subalit tanging ang pagsunod sa ipinahayag na kalooban ng Diyos ang maaaring magbigay ng kaligtasan sa kanilang syudad. Isiisip ang libo-libong mga Israelita ang magtutungo sa banal na pagpupulong sa Jerusalem, na nagsisiyawit ng mga awitin ng mga manlalakbay na nagsasabi, maliban na ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Awit Kapitulo 127 Versikulo 1. Panawagan. Itinuturo ng kasaysayang ito sa atin na ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, kahit parang hindi ligtas. Maaaring sabihin ng iba, kung gusto kong maingatan ang aking trabaho, mas mabuting ingatan ko ang linggo kaysa Sabbath. Ito ang mas ligtas na paraan. Kapag nararamdaman mong hindi ligtas na ingatan ang Sabbath, alalahanin na ang pagsamba ay pagsasagawa ng kalooban ng Diyos, hindi ng sa iyo. Kapag nararamdaman mong hindi ligtas ang maging tapat sa mga ikapo at mga handog, alalahanin mong sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel na magiging ligtas lamang sila kung ginawa nila ang iniutos ng Diyos. Amen. Amen. Connected ka na. So tayo po ngayon ay, ang oras po natin, 5:04. So tamang-tama para po sa ating pong councils on stewardship book. Yan, topic po natin, how to make your property secure. Wow, pinalaman ito sa pag-secure ng property. So Brother Haran, nandiyan na po ba kayo? Nakapasok na po ba si Brother Haran? Creato?
Wala pa. Wala pa, friend. Eh, wala pa. Pero siya ipapasok, ano? Teka po. So, wala pa. Sorry po, di may makapasok Zoom. Um, Brother Haran, pasok na po kayo. Meron niya kaya tayo. Pastor, So basahin ko kung na. wala, sige po, basahin niyo Basahin po ko na kay po. Mendy. Sige po. At ito. How to make your property secure. Sa English ko po babasahin. Ano po? Tayo mag-reflect sa Tagalog, mga kapatid. So, maiksi lang ito. Pastor? Pag-pray mo na kita. Sige po. Salamat po. Pagmahal at dakilang Diyos, pangungunahan po kami ng iyong anak na si Brother Melvin sa pagbasa ng testimony na aklat po ng Counsels on Stewardship na iyong binigay na enlightenment kay Sister White na aming konsehera sa panahong ito. Hinihiling po na gamitin niyo si Brother Melvin. Ang kaliwanagan ay ipahayag sa aming lahat sa pamamagitan niya. Ang maligsing pagbasa ng sulat na ito ay magdala sa amin ng mga ginintoang prinsipyong papatnubay para po sa aming pamumuhay araw-araw. Nang kami ay manatili sa piling mo at kami ay maging secure sa araw-araw naming buhay. Ito ang aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po. How to make your property secure, mga kapatid. Ano? Would you make your property secure? Para man tinatanong sa atin, ano, kung kaya natin, sarili lamang natin. Ano? Place it in the hand that bears the nail print of the crucifixion. Ano? So, madaling salita, kung tayo lang mag-secure na ating property, ay sigurado hindi natin magagawa. Ano? Ilagay natin sa kamay ng doon sa napako sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Retain it in your possession and it will be your eternal loss. Naku po, pangatlong pangusap. Maliwanag yung mga sentences dito, mga kapatid. Ano, kapag ito ay ating itinago sa ating mga sariling mga kamay, ito ay unti-unti or magiging mawawala ito at masasayang lamang. So anong dapat gawin? Give it to the Lord, mga kapatid. And from that moment, it bears His inscription. It is sealed with Him, with His immutability. Would you enjoy your substance? Then use it for the blessing of the suffering. Testimonies of the Church 9:51. Yan po, yan ang ating napakaigsing Bible reading sa umaga na yan. COS, napunta ako sa Bible reading. Sa COS reading, ang tinuturo sa atin ito, paano natin maisisecure yung ating mga property, ang ating mga pagmamayari. Hindi yan natin na maisisecure sarili nating pamaraan, kundi ibigay natin doon sa napako sa krus ng Kalbaryo. Ilagak natin sa Kanya. Bakit? Ito ay tunay na mapapakinabangan. Kapag sa atin lang pala, ito ay masasayang, mga kapatid, kung ano na lamang bibili natin dito na pang sanlibutan. Although yung mga iba natin binibili ay kailangan sa ating buhay, pero kailangan nating ipagkatiwala ito sa Panginoon. Ipagkatiwala natin para ito ay mas magamit ng mas maganda. Sabi dito, tunay na kasiyahan. Meron tunay na kasiyahan sa ating paglalagak sa Panginoon ng ating ari-arian. Ito ay para makapagdala ng pagpapala sa iba. Napakasarap kaya makatulong sa iba, mga kapatid. Masarap makatulong sa iba, lalo na yung makarinig mo yung mga mission story at saka yung sa offertory natin na video na nakatulong sa medical mission sa ibang bansa. Parte na yung COP nakarating doon, kapatid. So masarap na makatulong. Tapos makakarinig ka ng mga kwento na maraming na bautismo sa lugar na ganito. Kapatid, kaparte ka doon.
Kaya napakaganda na tayo ay maglagak ng ating ari-arian sa Panginoon. Ano po? So, huwag nating itago lang ito sa ating sarili. So, dito, sinasabi ito sa lesson na meron panawagan para sa atin, para tayo mag-isang tapat na katiwala. No? Bilang mga tapat na katiwala ng Diyos, tayo ay tinatawag na po na magtiwala sa Kanya ng higit pa. Ano po? Mas magtiwala ng higit pa. Ano po? At huwag sa ating mga material na bagay tayo magtiwala, mga kapatid. Sa Kanya tayo magtiwala. Kapag inilagak natin ito sa Kanya, ito ay hindi masasayang. Kaya lang may si Satan bumubulong sa isip natin, mga kapatid. Huwag mo ibigay sa simbahan yan. Ako, gagatsin lang yan ng mga leader. Ano po? O kurapin lang yan ng mga leader. Mali, mga kapatid. Ano? Kapag tayo pala ay naglalagak ng ating mga kayamanan sa Panginoon, huwag nating isipin ng negative. Ano po? Kung ano man ang gawin ng mga leader, kung gagawa sila ng kamalian, ano? Kasalanan po nila yun sa Diyos at mortal na kasalanan nila yun. Ano? Tayo madadamay pa pag nag-isip tayo ng hindi maganda. Kaya dapat ay pag nag-alay tayo ng ating ari-arian, no? O nagbigay tayo sa Panginoon, ay huwag nating isipin ng kung ano pa man. Ano po? So ayan, ito pa, hamon laban sa kasakiman. Karaniwan nating iniingatan ng mahigpit ang ating mga kayamanan dahil natatakot tayong mawalan. Ayan, ano? Sasabihin natin, mauubusan na ako. Dito muna to, sa akin na lang muna to. Wala na ako bukas. Mga kapatid, pag ganun pala yung ating pananaw, wala na tayo bukas. Parang wala tayong Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Samantalang kung kabaligtaran yung gagawin natin, andyan ang Panginoon, He will provide tomorrow, today, tomorrow, and forevermore. Ayan po, He will provide. Yan ang patunay ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ano? Yan ang tunay. Hindi yung, okay, baka mawala na ako, baka mabusan na ako. Kaunti lang ikinita ko. Huwag ganun na mga kapatid. Ating magtiwala tayo sa Panginoon. Ano po? Ating pinakahuli, kaligayahan sa pagbibigay. Yan nga, sinabi ko kanina, masayang makatulong sa ating kapwa. Ano po? Ano pa man klaseng tulong yan ang ginawa nyo sa kapwa, lalo na kapag pinadaan nyo sa Diyos, kasi ang Diyos ay hindi naman niya ibubulsa yan. Ano? Yan ay gagamitin din sa gawain ng ating Panginoon. Ano po? Kaya kung tunay natin na, kung kailangan natin ng tunay na security sa ating buhay, sa ating kayamanan, ay ilagay natin to sa kamay nung napako sa bayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ibibigay ko po yung ibang mga reflections sa inyo. May siri lamang ito, ilang pang-usap lang. At napakaganda nito, no? Maaaring narinig na natin ito ng mga nakakaraang araw, mga buwan, ano po. Ngunit ito ay magandang paalala sa atin. Bakit? Sapagkat tayo ay minsan nakakalimot, ano po. Lalo na kung makakarinig tayo ng negative sa ating paligid, ay maganda yung mga paalala na ganito. Na tayo pala pag may pagdududa, ay wala tayong pananampalataya sa Diyos, ano po. Yan po ang ating babasahin sa umaga nito. Salamat po sa pagkakataon. Back to you, Pastor Nelvin. Amen, Brother. Minute, nagtataas ng kamay. Sister Net, reflection po. Thank you, Pastor Nelvin. Dito po sa title natin, malinaw po sinabi dito, paano mapapanatag ang iyong tinatangkilik. Ating tinatangkilik. Matagal na po natin pinag-aaralan ang pagiging mabuting katiwala. Dito ba? Pinapakita lang po sa atin na tayo ay tagapamahala lamang, di ba, Brother Melvin? Hindi tayo ang may-ari. Matagal na po natin pinag-aaralan paano po tayo magiging mabuting katiwala. Bilang katiwala, tayo ay tagapamahala lamang at hindi po tayo ang may-ari. Dahil yung ating kayamanan, kaya nga po ang sabi dito sa ating binasa, ang ating mga kayamanan na ginagamit natin ngayon ay pinapapamahala lang sa atin. Kaya ilagak natin ang lahat sa Diyos. Ano man ang ating tinatangkilik, malaki man yan o maliit, dapat nating ipagkatiwala sa Diyos. Sa kanyang mga kamay, ito ay magiging matatag, ito ay maiingatan, at ito ay magiging makabuluhan. Dahil kung gagamitin natin ito, lalo na sa pagpapala natin sa iba, sa gawain ang ating iglesia ng buong global and sabi nga dito local, ang tunay na kagalakan po natin ay matatagpuan po natin hindi sa ating pag-iimpok, kundi doon kapag ginamit natin yung mga kayamanan, ari-arian upang itulong natin sa iba.
nagiging bahagi tayo ng gawain ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal. Huwag tayong magtiwala sa ating kayamanan. Dahil ang mga kayamanan, mga material na bagay ay pansamantala lamang. Hindi natin ito madadala kapag tayo ay nilagay na doon sa 6 feet below the ground, di ba? Na kung saan anumang oras pwede itong mawala. Ngunit ang kayamanan na inilalagak natin sa Diyos ay may eternal na halaga at hindi kailanman maglalaho. Kaya para maging panatag tayo, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Ang mga bagay o mga tinatangkilik lang natin at pinamamahalaan natin. Yun lang po. Amen. Salamat po. Sister Nelvin. Pastor Nelson, sige po. Sa napakaigsing ating binasa mga kapatid ay kumbaga Pastor Nelvin, maigsing ito itong ating binasa ngayon. Opo. To make your property secure mga kapatid. May dalawa lang akong dito, may dalawang salita mga kapatid. Una-una ay yung salitang sacrifice and trust. Bakit sacrifice? Dito mga kapatid, simple lang naman yung binabanggit. Paano i-secure mga kapatid? Dalawa lang. One, place it in the hand of God. So place it in the hand of God that bears the nail print of the crucifixion. Ang reflection ko dito, bakit una-una sacrifice? So, if we want our property to secure mga kapatid, matutunan po natin na magsakripisyo, Pastor. Magsakripisyo. When Christ died on the cross, He lost His life. But, mga kapatid, ngunit, secure naman ang ating buhay bilang isang tao. Nawala yung kanyang buhay, pero yung ating buhay na walang hanggan, Pastor Nelvin, ay talagang secured. Sometimes, yung sacrifice mga kapatid ay malaking bagay. Parang nawawalan ka, pero at the end of that mga kapatid ay talagang mas malaki pala yung nalalabi mga kapatid. So, ganoon din mga kapatid, unang-una, matutunan po natin na magsakripisyo gaya ng spirit ng ating Panginoon. Mga kapatid. So, ilagak natin sa kamay ng Diyos yung ating mga property mga kapatid. Place it in the hands, sabi dito. Kaya dito, sacrifice. Matutunan po natin ang mag-sacrifice mga kapatid. Second, Pastor, ay yung salitang trust. Give it to God. And from that moment, it bears His inscription mga kapatid. So, matutunan nating hindi naman sa atin to, kundi ito naman ay pag-aari ng Diyos. So, matutunan nating ilagak yung ibigay sa Panginoon kung ano yung para sa Panginoon, Pastor. Marami ng kwento mga kapatid. Marami ng kwento na mayaman sa lupa, mga kapatid, nung namatay yung sasabihin na lang nating pinagkatiwalaan ng Diyos na mga material na bagay, ipinamana, nawala mga kapatid kasi nga yung mga pinamanahan ay yung pananampalataya kasi mga kapatid, hindi ko niyan, hindi pinaipapamana, na ituturo mga kapatid, na isasalin hindi dahil sa pamana, na isasalin dahil sa pagtuturo sa atin pong mga anak. So kapag gusto nating ang ating mga property ay masecure mga kapatid, matutunan natin sa ating kasalukuyang buhay ang magsakripisyo gaya ng ating Panginoon, at pangalawa ay magtiwala sa Kanya na ating ilagak yung lahat ng ating tinatangkilik. Yun lang ang aking reflection dito, Pastor Nelvin. Hello, good morning, Pastor. Sige po, Pastor. Happy God first morning po. Mag-share lang po ako ng sandali din lang naman, ano? Sige po. Pag pinag-usapan po kasi natin yung property, ay marami pong sangay. Kagaya ng pinag-uusapan natin ngayon, yung material property na pinagkatiwala sa atin. Pero sa kabilang banda, gusto ko rin mag-reflect doon sa tinatawag na intellectual property, ano? Kaya both material and intellectual ay pwedeng ma-acquired. Na-acquired itong tinatawag nating material and intellectual property. Pero
ang intellectual property ay may mga taong talagang nag-aral, nag-invest ng mga panahon upang sila ay maging mahusay, magaling at maging lecturers, yun, mga inaanyayahan upang mamahagi ng magandang salita. Gaya ng ating pong mga doctors ngayon, halimbawa yung doctor in ministry, mga PhDs, yan po yung mga intellectual property. Halimbawa ng intellectual property na pinag-investan po nila ng mahabang panahon. Ano man po yan, intellectual property man yan, material property, ang kumuha ng aking atensyon sa ating pong reading ay, ang sabi doon ay, place it in the hands of God. Ibig sabihin, yayamang ikaw ay pinagkalooban ng talino, galing, mahusay na paglilecture at pananalita at na-acquired mo yan ng mahabang panahon, gamitin ito para sa kapurihan sa ating pong Panginoon. Para bagang si Pastor Jerry Estabilio, napakagaling magpaliwanag. Ayan, pag pinag-usapan po natin yung stewardship, expert po yan ni Pastor Estabilio. Ang tawag po doon ay intellectual property na dapat ipinamamahagi na pwedeng makatulong sa isang taong emotionally down, yung sabihin natin full of anxieties, ay nagagamit ito, yung intellectual properties o pag-ibigay ang magandang pagpayo at mga aral para sa gawain ng ating pong Panginoon. Kung ang material property po ay nakakatulong para sa pagmimisyon ng ating pong Panginoon, pagpapatayo ng iglesia, pangangaral, maski po ang intellectual property na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay magagamit din po sa misyon ng ating pong Panginoon. Magagamit din po upang i-edify ang church. Okay? So, dapat po magkakasama ang lahat yan. But for the glory of God. Lahat po yan ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, place it in the hands of God upang maging secured po yung material property at saka intellectual property na mayroon po tayo. Happy God First Morning po. Salamat po, Pastor Joey. Yeah. Sino ba po? Si Pastor Jerry, nagtataas po ng kamay. Salamat. Salamat, Pastor Joey, nabanggit pa yung pangalan ko. Mga kapatid, ako po ipinapalagay ko na wala sino man sa atin dito na narito. At yung mga nakikinig sa atin na gustong mawalan, meron po ba? Meron po ba sa inyo na naririto, pakitaas po ang kamay, na gustong mawalan? Siyempre, wala, Pastor. Lahat po tayo gusto may gain, tama? Lahat tayo. Yes, di ba? Lahat tayo may pakinabang. Ito isang practical na payo ni Sister White, mga kapatid. Actually, ito po inspiration sa atin na para tayo ay magpatuloy na gawin ang mga ipinayo niya sa atin, yung mga testimonya niya na hindi naman po malayo sa Biblia, talagang biblically founded ang mga prinsipyong inilatag sa atin ni Sister White. Matatapos na ho itong reading natin. Ito ay palundo na, pasarap na ng pasarap. Iko-close niya uli ito sa isang pagre-review ng mga lessons natin sa nakaraang mga araw, mga kapatid. Napakayaman ng ating mga natutunan dito. At naniniwala po ako na meron po kayong mga natandaan na mga prinsipyo dahil ito po inyong naisakabuhayan o ating naisakabuhayan na. Sinasabi po sa atin ni Sister White na pinakamatatag na posisyon ng anumang mga tinatangkilik ay walang iba kundi din po sa kamay ng may-ari. Yung kamay ng may-ari ay ipinapakilala niya sa atin na yung may-ari mismo para ma-secure ang lahat ng ayaw nating mawala sa atin, tinatakan ng kanyang sugat. Nang sugat sa kamay na yon ay dahilan para hindi lang ingatan ang ating pong mga tinatangkilik na ipinagtiwala lang niya sa atin. Ang isinicure po ni Jesus doon ay yung mismong ating
Buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang pinaka-importante sa Diyos. Hindi interesado ang Diyos sa anumang meron tayo. Tandaan nyo mga kapatid, pag-aari lahat ng Diyos yan. Hindi yan pinag-iinteresan ng Diyos. Ang interesado ang Diyos talaga sa atin, mas interesado siya kung tayong lahat ay mapunta sa piling niya na isang araw ma-celebrate natin sa piling niya ang walang hanggan. At ayaw ng Diyos na ang ating mismong sarili ay mawawala ang kaligtasan at mapunta tayo sa eternal loss. Yung eternal loss, mga kapatid, alam natin yun, yung bunga ng kamatayan, bunga ng kasalanan. Yun yung kamatayang walang hanggan. Ang hangad ng Diyos sa lahat ng tao ay makarating sa eternal gain. At yung eternal gain, secured yun sa kamay ni Jesus. Sa pananampalataya nating siya ang may-ari ng lahat. Dahil siya po ang may-ari sa tanging karapatan, siya ang lumalang ng lahat at siya ang tumubos sa lahat sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Pero practically mga kapatid, practically speaking, nakita po natin lahat ito na i-describe ng ating propetisa, ng ating mensahera, na kung paano natin ilalagay sa kamay ng Panginoon ang lahat ng ipinagtiwala niya sa atin at hindi mapupunta kung saan-saan. Yan, nabanggit na po ni Pastor Joey yung isang bahagi ng paglalagay sa kamay ng Diyos. Practical po yun. Hindi ka pinahintulutan ng Diyos na mag-aral at makagain ng mga karunungan para gamitin sa sarili. Pinahintulot ng Diyos na masa possession mo yan sapagkat may plano ang Diyos para makatulong ka sa iba na mailapit sila kay Kristo. Misyonal na talento. Yung pong ating mga minamahal na mga lupa na nakapangalan sa inyo, akala nyo sa inyo yan dahil nakapangalan sa inyo. Sasakyan na nakapangalan sa inyo, pinagpaguran ninyo, hinulugan ninyo, name it mga kapatid, everything that you under your possession. Possession can be translated as hindi po ari-arian. Wala tayong pag-aari mga kapatid. Yun po tinatangkilik lang. Ginagamit lang po natin yan for the meantime. Hanggat tayo'y nabubuhay. Kasi gusto ng Diyos, mabuhay tayo ng maayos, disente, marangal. Hangarin ng Diyos na mapabuti ang buhay natin habang nabubuhay sa lupa. Pero yung ariin mong yan ay sa iyo at hindi gagamitin sa kanila, sa layunin ng may-ari. Loss na yan mga kapatid. That is already loss. Hindi lang yan mga kapatid, loss yan sa iyo ngayon, loss pa yan sa eternal, loss na posisyon. Mga minamahal na mga kapatid, akin po kayo ini-invite. Nang lahat ng meron kayo, maliit, malaki, kayamanan, kahirapan, anumang meron kayong hinahawakan, palagi natin naalalahanin, Diyos ang may-ari niyan. At sapagkat yan ang Diyos ang may-ari, walang pinaka-secure na place ang paggamit niyan, kundi ipagamit sa kamay ng may-ari. At ang may-ari ay may isang hangarin. Ang lahat ng mga tao ay makarating na makilala siya sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi po yan mararating kung hindi natin gagamitin o ipagagamit sa Kanya para sa misyon ng pagliligtas ng maraming tao na makilala ang ating tagapagligtas. Ma-enjoy nila ang katulad na nai-enjoy natin ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Gamitin ang lahat, mga talento, mga karunungan, kayamanan, kasangkapan, lahat mga kapatid, ay idiretso natin, i-align natin sa paggamit para sa misyon. At darating ang araw, ma-appreciate natin ang lahat. Hindi pala ako nawalan. Ako pala ay nag-gain sapagkat ito'y nasa kamay ng may-ari at ipinagamit natin sa layunin ng may-ari. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. 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 Salamat po, Pastor Jerry. Ayan. So, meron pa po mga kapatid na reflection. Oras natin ay 5:29. Pwede pa, Pastor? Sige po, Brother Elias. Napakaganda nung sinabi ng ating presidente ni Pastor Jerry.
So hindi lang yung mga material possession. Lahat pati po yung ating buhay ay pag-aari ng Diyos na dapat nating gamitin. Sabi nga every converted soul is born as a missionary. So kaya po pala dapat talaga sa araw-araw ng ating buhay, hanggat may pagkakataon pala tayo na gamitin ito para i-share doon sa mga tao na ating makakasalamuha o makakausap sa araw-araw ng ating pamumuhay, ay i-share natin yung ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. Hindi po natin dapat ikahiya. No? Kung ipagagamit natin talaga yung ating lahat ng talento, yung ating panahon, oras, no? Basta't may pagkakataong i-share yung kaligtasan na tinanggap natin sa ating Panginoon, ay ma-share doon sa mga tao na lahat ng ating taong makakausap sa araw-araw. Wala tayong paliligtasin. Kasi doon natin magagamit yung ating mga sabi nga, Pastor, pag-aaring lahat ito ng Diyos Wala tayong pag-aari. Yung mga tinatangkilik natin hanggat maaari. Naalala ko kasi nung kami nasa Dubai maraming kapatid na may sasakyan, no? Magaganda yung mga sasakyan. Makikita yung kapatid walang masakyan hindi man lang alok yung sumakay. Papunta sa bahay, sambahan. So, mahirap nga naman maglinis ng maganda nilang sasakyan. Kaya magkamisa nun meron po din akong sasakyan. Pag kami mga kapatid na maglilipat, ang tawag lagi din sa kay Kuya Sani, kay Brother Sani. Kuya Sani, pwede ba kang maglilipat ako? Hatid dito. Sabi ko, bakit wala? Merong mas malapit sa kanya ron. Ba't matagi tayong tinatawag? So palagay yung mga kapatid siguro na nakita nila na sabi nga kayo, Brother Sunny, pag ito tinawagan mo, yung pagtulong, basta't available at kaya lang, hindi yan. So yun yung sinasabi ni Pastor Jerry na talaga ipagkaloob natin lahat sa Panginoon, ipaggamit natin. Dahil hindi naman sa atin yan pinagkatiwala lang talaga ng Panginoon lahat nung meron tayong tinatangkilik, yung oras, buhay, panahon, material man o hindi, gamitin po natin sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Yan lang po at happy God first morning. Amen. Salamat po, Brother Sunny. Tonel Ben. Yes. Sige po, Pastor Jerry. Dadagdagan ko po kasi baka ma-overuse naman. Ganito mga kapatid. Kumpleto naman na ho ang lahat ng tagubilin sa atin. Maraming salamat Kuya Sani sa encouragement. Ingatan pa rin ho habang ginagamit, ingatan kasi ayaw ng Diyos na mayroong malolos. Palagi ang Diyos ayaw niya ng may loss. Gusto niya palagi ay magagamit na ma-maximize sa layunin ng misyon. So yung mga potential na loss ay nangyayari yon kapag hindi tayo marunong mag-manage. So talagang kaya binibigay ng Diyos itong mga liwanag na ito sa atin Kahit sa maliit, sa malaki na mga hinahawakan natin na pag-aari niya, i-apply natin yung mga prinsipyo ng management. Sa management, siyempre kinakailangan mo munang ingatan ang anumang meron ka para ma-maximize. Huwag pong gamit lang ng gamit kasi pag ginamit po tayo ng gamit, hindi naman po tayo marunong mag-ingat, marami masasayang, mawawala. Opo. So, kaya ang atin pong gagawin mga kapatid, hindi ko na uulitin lahat yung mga napag-aralan natin. Ilista niyo pong lahat yon, yung mga tamang pamamahala. Kasi pagka po right ang management, magiging wise ang pamamahala natin, magiging matalino rin ang paggamit. Kasi kapag ginawa natin yon, walang ibang naluluwalhati, kundi yung pong pinanggalingan ng lahat. So, maaari hindi perfect ang ating pagmamanage,
Pero ang importante, ina-apply natin siya araw-araw para na-perfect natin. Kasi pagka napakinggan lang natin at hindi natin ginawa, sa simula parang ang hirap. Pero kapag patuloy natin yung nagiging lifestyle na natin, kapatid, nagiging masaya na tayo kasi we are perfecting. Nagiging parang smooth na ang ating mga pamumuhay dahil nga po nasusundan natin ang patnubay ng pangapayo at mga prinsipyo na ating natutunan sa ating mga pag-aaral. Kaya mga kapatid, ayaw rin Panginoon na overuse. Kaya tayo, yung katawan natin para magamit ng maayos, yan, simpleng exercise, mga pagkain po natin, alagaan, yung magpahinga ng maayos, kinakailangan magnap, para wag mo ma-overuse yung mga ipinagtiwala ng Diyos. Kasi pagka na-overuse, magkukulaps. Pag nag-collapse, wala na. Ayun mga kapatid. So yan po yung mga practical na mga payo. I-apply nyo na lang po sa mga iba pang mga bahagi ng buhay natin para po maging perfectly fitted sa mga disenyo ng ating Panginoon para sa atin. Salamat po. Okay, thank you po. Mr. Jerry. So meron pa po ba tayo dyan? Reflection bago tayo magkaroon ng Acts prayer? 5:36 ng umaga. Yan, I think wala na po, no? So tayo po ngayon idadako na sa ating pong Acts prayer. Kaya lang wala naka-assign. Hindi kayo pwede mag-volunteer sa ating pong Acts prayer ngayon pong umaga. Paano? Kahit dalawang tao, no? Sa adoration, confession. Pastor Melvin, ako na sa adoration and confession. Thank you po, Pastor. Yeah, saan na lang? Sa thanksgiving and supplication. Pastor, ako na ulit. Yes. Ako na ulit. Sige po, Kuya Melvin. Tayo po ngayon dadako na sa ating pong silent prayer and after nun po ay Acts prayer. Ating music prayer. Banal, niluluwalhati at pinararangalan po namin kayo. Maraming mga bagay kayong ginawa sa buhay po namin na hindi po namin inaasahan. Ngunit ginawa po ninyo ito upang ang aming pong buhay ay maging mabuti at maging malapit sa inyo. Kayo na aming pong Panginoon na nagkaloob sa amin ng karapatan upang mabuhay sa mundong ito
maging kinatawan po ninyo at maging tagapagpakilala ng dakilang likas po ninyo. Purihin at parangalan po kayo sa umagang ito. Kayo rin ang aming pong Panginoon na sa bawat sandali ay umaakay sa amin upang mabuhay na mayroong kabanalan at matibay na pananampalataya sa inyo. Kayo ang aming Panginoon na nagligtas sa amin mula sa kapahamakan ng kasalanan. Kayo ang aming Panginoon na nagbigay sa amin ng pangako upang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Kayo rin ang tumawag sa amin upang gawin ninyong kamanggagawa at ihayag ang inyo pong pabalita ng kaligtasan sa mundong ito. Salamat sa karapatang ito at purihin kayo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ganun pa man, sa kabila ng dakila at himalang ginawa po ninyo sa amin, tumatalikod po kami, gumagawa po kami ng mga pagkakamali at kasalanan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, humihingi po kami ng pagpapatawad. Patawarin po ninyo kami. Linisin ang aming pong karumihan. Pawiin ang aming pong kasalanan upang minsan pa kami po ay maging karapat-dapat sa inyo pong banal na harapan. Sapagkat nalalaman namin dakilang Ama na ang inyo pong biyaya ay sapat upang kami ay minsan pa ay ariin po ninyong ganap. At ang aming pong buhay ay muling mailapat sa likas at katuwiran ng aming pong tagapagligtas. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, aming Amang Banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito na muli kami ay iyong binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat sa muling pag-invite sa amin na muling makilahok sa morning devotional na ito, kung saan punong-puno ng karunungan na aming natututunan, kung saan punong-puno ng pag-asa na maaari naming mabago ang aming karakter sa tulong po ninyo, o dakilang Diyos. Salamat po, ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais din namin isama ang pasasalamat ni kapatid na Marcelino Navarro na nawala na ang kanyang bukol sa kanyang breast. O dakilang Diyos, maaari po ba na ang aming kapatid na ito ay patuloy niyong biyayaan ng kalusugan para tilihin ang kanyang pagiging malusog at makita niya at maibahagi niya sa iba na ang nagpagaling sa iya sa kanya ay kayo po at wala ng iba. Maaari po ba na patuloy niyo pong baguhin, turungan siya na magkaroon ng marami pang kaalaman kung paano niyang babaguhin ang kanyang lifestyle upang ang kanyang mga sakit na naranasan ay hindi na manumbalik pang muli, o dakilang Diyos. Kung sa ganun siya ay makapaglingkod ng mas marami pa, mahaba pang panahon dito sa kanyang nasasakupan. Sa pagpapatuloy ng aming mga panalangin, nais namin isama rin sa panalangin ang ministry ng bawat isa na narito ngayon, especially si kapatid na Gerald Cilia, si Brother Edmund Sabio, at ako din po, o dakilang Diyos, sa aming pangunguna sa aming mga iglesia. Patuloy niyo po kaming gawing inspirasyon ng mga kapatiran at hindi ng katisura ng iba. Patuloy niyo po kaming gamitin, bigyan ng kalusugan, ng pangatawan, pisikal na pangatawan, at para mas marami pang kaming maitulong at ma-disciple na aming mga kapatiran sa kanya-kanya naming mga nasasakupan.
Dalangin din po namin ang CLPM headquarters, o dakilang Diyos. Ang aming mga proyekto, ang aming mga pangangaral, ang mga leaders ng buong CLPM, ang mga sabay-sabay na evangelism, mga crusade sa iba't ibang mga lugar. Ipatuloy niyo pong basbasan ng Holy Spirit, ang bawat isa na nangunguna, ang mga sumusuporta at higit sa lahat, ang aming mga Bible interest. Dalangin namin ang revival na nagaganap diyan sa Makapsing Church. Gayun din ang crusade sa Kamiing Karanglan, Nueva Ecija. Gayun din ang sa Week of Prayer sa Olongapo City Church. Gayun din ang Week of Prayer namin dito sa Gapan na nasimulan kagabi. Gayun din ang community service Bantay Bayan, Kalakalan sa Olongapo. Kasama rin namin sa panalangin ang North Zambales District 1 sa evangelism na kanilang ginagawa sa pangunguna ni Pastor Carl Lego. Gayun din ang medical mission sa pangunguna ni Doc Dison. At gayon din ang revival and reformation sa Iba Church. At amin din tinadalangin ng iba pang mga kapatiran na nagsasagawa ng pangaral sa mga iba't ibang lugar na aming nasasakupan. Na patuloy niyo po silang subaybayan, samahan, kagaya na inyong pinangako sa amin na maging masaya kami sa aming paglilingkod at magbunga ito ng maraming kaluluwa na mailalapit namin po sa inyo at magiging iyo ring mga disipulo. Amin ding patuloy na sinasama sa panalangin ay lang mga kapatiran na magte-take ng bar exam sa September 10 at 14. Maaari po ba, o dakilang Diyos, sa mga natitirang panahon ng kanilang pag-review, patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan at malusog na pangatawan at kaisipan upang sa kanilang pag-aaral ay sila ay mas maging mahusay at sa kanilang pagkapasa sila ay magamit sa inyong gawain. Dalangin din namin ang iba pang magte-take ng board exam sa teachers. Gayon din si Ryan J. Florencio at si Grace Lynn Garcia. At gayon din namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran, ang kagalingan sa mga may karamdaman pisikal, comfort sa mga nabibigatan sa buhay, at sa iba pang may mga pagsubok o pinagdaraanan sa buhay. Kasama namin ang sambayan ni Sister Paula Dalusong na siya ay ma-operahan bukas. Kaya din ang sambayan ni Sister Winnie Lazaro, ni Sister Yvonne de la Paz, ni Sister Peli Gutcheco, ni si Brother Jan Clemente. Gayon din ang sambayan ni Sister Susan Paharto, ang sambayan ni Pastor Joel Ramirez, ang sambayan ni Sister Lola Felicitas Velasco, ang sambayan ni Sister Daniela Torres, Rolando Sima Franca, Bacani Lintag JC, ang sambayan din ni Sister Sydney Alexa Torres, Gerson Malit, Antonio Bermejo, gayon din ang sambayan ni Sister Herminia Bahio, at ang sambayan ni Pastor Joel Pillartos at Merlinda Batersal. O dakilang Diyos, ang mga pangalan na aming nabanggit, maaring ang ilan sa kanila ay may malubhang kalagayan. Maaring ang iba ay may nagpapagaling sa kanilang karamdaman na sa recovery period. Maaring ang iba ay nabibigatan sa buhay, o dakilang Diyos. Maari po ba ay pagkaloob patuloy ang kanilang malusog na pangatawan, kayo po ang humipo sa kanilang karamdaman. Bigyan po sila alisin ang kanilang mga takot sa kanilang mga puso, mapalitan ng puno ng pagmamahal at pag-asa na nagmumula sa inyo. Na sila hindi nila makita ang kanilang sakit, kundi makita nila ang iyong kabutihan sa kanilang mga puso. Dalangin din namin ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit dito sa Zoom Live, ang lahat ng sambayan na narito ngayon, sa Facebook Live, sa Discipleship Ministry, gayon din sa Adventist Mission Group, gayon din sa YouTube, kung ano man ang aming mga kahilingan o dakilang Diyos. Sa mga sandali na ito, sama-sama po namin ito tinataas at nilalapit sa iyo. At kayo po ang nakakaalam ng laman ng aming puso at isipan. Inyo po itong tinggin ayon sa inyong kalooban at ipagkaloob sa amin, hindi ng aming nais, sapagkat kayo ang marunong na Diyos, kayo ang pinaka-nakakaalam ng lahat ng pinakamabuti para sa amin lahat. Sa huli, aming po sinasama sa panalangin ang ginagawang Family Week of Prayer dito sa Pangpalay, at kayo din kasama ang Revelation Crusade sa East Bulacan 2 sa pangunguna ng PAFCO. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming panalangin. Sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami makasalanan.
patawad po sa aming mga pagiging hindi tapat o dakilang dito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Brother Melvin. Amen. 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 Ating pakinggan ang closing song. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak nakakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at mission sa gawain ng gawain ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Sa mga suliranin Kanyang putin, magtiwala tayo siyang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya itaas. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga karunungan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay ma-apply namin. At ang banal na Espiritu ay patuloy na gumabay sa bawat isa. Salamat o Diyos sa umagang kaiganda na ito. Inyo pong ingatan kami sa buong maghapon na ito at kayo po ang patuloy naming purihin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Happy God First Morning po mga kapatid. Tayo Amen. 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 Yan, salamat po. Oras natin ay mag-alas 6. Chanting po natin. Thank you, Pastor Nelvin. Thank you po. Ito po. Ito na yung ating chanting. Pastor Jerry.
Okay, ready? Go. Every church is a missionary church. I am a missionary. I give, move forward. God's mission. God first. You will never last. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mangagpakasakdal kayo. Mga aliw kayo, magkaysa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Morning, Pastor. To God be the glory po. To God be the glory. Good morning po. Ingat po. Sister Irma, good morning. Good morning. Good morning po. Regards po kay Sister Neri. Good morning, Sister Neri. Good morning po. Brother Edmo, Sister Neri. Morning po. Good morning sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Salamat po sa lahat. Pagpalain po. Salamat po sa lahat. Hi, Brother Melvin. Kamusta Kuya Sunny? God bless you all today. God bless you. Ingat po kayo, Mel. Ingat po, Pastor. Salamat po. Salamat po, Pastor Jerry. Salamat po sa lahat. Brother Edmond, salamat po. Internet. Mga kapatid, yan ang ating devotion ngayon. 2 times na akong di nakabalik dito, pero ganun pa man, purihin ang Panginoon na po at nakatulong tayo doon kasi wala yung kanilang ano. So yan, salamat po. Hanggang bukas pa muli. Paalam po sa ngayon. Nawala yung aking Facebook. Sandali andito pa. Buhay pa pala. Buhay pa pala mga kapatid yung ating Facebook. So ayan po. Ayan, kapag kasi tayo talaga automatic na lumalabas sa tao ang kusang pagmamahal sa kapwa. Ayan. Yan maganda yung kusang pagmamahal sa kapwa. So stop ko na yung ating live ngayon. Bukas pulit. At God first morning po sa ating lahat. Jesus calling, I answer, I will go. I see the need of the people crying, my answer is I will go. Oh, to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus because I